Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. So meron tayong next vlog na ito yung bagong content natin. So shoutout muna kay Boss Muchong, yan, yung bumili sa akin ng bracket kanina, yung bracket with bolts. So maraming salamat sa pag-avail ng MDL bracket natin. Tapos eto na, problema natin sa, kung naalala nyo mga boss, yung sa Facebook page ko, ayan, bumili ako ng bearing set, yung knuckle bearing set para dito kay Mio Red kasi may nalagotok na, ayan. So imbis na magkalas ako ng walang pampalit, edi mas maganda na meron na. At nabili ko yung bearing set sa halagang 700 sa random shop lang, ayan. Sa Yamaha hindi ko sure kung magkano, pero ayan, hinatunog-tunog eh. Ang lakas ng ano niya, lagotok niya. So possible din kasi itong isa rin nating problema kaya natunog-tunog ay yung itong caliper natin, ayun, naalog na rin siya. So hindi ko alam kung pudpud na yung rubber na to at bakit tumutunog ka ng ganyan, kaya papalitan na natin. So ayan mga boss, dito lang tayo magpo-focus sa harap, diyan tayo magbabaklas. At ayan, meron din ako content na isa pa, yung papalitan natin yung oil seal nitong front shocks, tapos yung fork oil niya. So ayan mga boss, magsimula na tayo. Yeah. Alright, so harapan muna yung kakalasin ko mga boss, ayan. Tapos timelapse na lang natin kasi marami na akong video nun. Alright, so status check tayo, ayan o. So maayos pa rin yung wirings, tapos medyo madumi lang tong inner natin, puro alikabok. Alright, konting tip sa inyo mga boss, kapag nagbabaklas kayo, rekta, check up na rin kayo ng mga iba't ibang pyesa dyan o ng mga wires, lalo na pag nag-drive kayo. Syempre aminin nyo man sa hindi nyo maiwasang mag-isip kapag nagda-drive, lalo na kapag yan sa mga wirings. And then check din dito sa loob, yan, sa akin natanggal o hindi ko lang nakabit, pero madali siyang matanggal eh. Tapos yan, mga wirings, tagal ko hindi nabuksan to, yan, nakakamiss din mag-ayos-ayos, kaya mag-aayos tayo. So ang target natin ito, yung knuckle bearing dito sa loob ng T-post, sa loob ng chassis, tapos yung T-post, tube ng T-post, ayan. Dumi-dumi. Alright, so shoutout nga pala kay Gristo0. Ayan, pag nadumihan ng sobra yung kamay ko, yung pa rin ang gagamitin natin pang hand wash, mas mabilis makatanggal ng grasa sa kamay. First step, luwagan muna tong mga guide na to, ayan, mga bakal yan.
paghiwalay na natin, tapos dito na naman tayo mag-focus. Alright, so check up tayo mga boss. Itsura ng bearing natin. At kung so yan mga boss, ito yung sampahan din sa baba, sa babang part ng T-post natin, sampahan ng bearing. Yan. So konting konting mindset ko lang, o yung nabivisualize ko lang kung bakit nagkakaroon ng ganon, yung lagutok yung yung bearing natin. Kasi pagtagal ng panahon, napupudpud to, yan, yung ikotan ng bearing. Tapos lumalaki yung clearance. So pag lumalaki yung clearance, sinisira nung bearing, o kaya silang dalawa nagsisiraan hanggang magkaroon ng clearance. At pag preno mo, ayan, nag-uumpugan, nasisira yung mga bearing natin. So ayan, mukhang kailangan ko linisin yung T-post natin kasi puro putek. Dahil ko nakitang putek, tapos palitan na natin ng bago. Tapos konting kaalaman. Sa baba yung malaking guide. Ayan, sa baba yung malaking sampahan, at sa taas naman yung maliit na sampahan. Alright.
Alright mga boss, so ayan o, itsura. Diba? Madumi na. Tapos, pinapansin ako ng isang, ayan, parang meron siyang washer sa ilalim. Tapos, ayan, diretso linisin na natin. Para isang trabaho na lang. At ayan, tigisa lang sila ng tornilyo. So sa mga nagtatanong kung hindi ba delikado yan, ayan, ilang taon ko nang gamit. At matibay naman ng pagkakahigpit. As in talagang taon na. Siguro mga 2013 ganito na yung setup ng front shock ko. Alright, so tanggalan natin mga boss. Ayan, linisin na natin ang gas. So meron tayong issue dito, ayan o. Yung copper washer parang tinamaan. Ewan ko kung pinukpok ko kanina o may tama talaga. So ayusin natin yan. Diretso pinturahan na rin natin. Yan, flat black lang yung ipipintura ko tapos gagamitin ko yung boss ni. Alright, hindi sponsored to binili ko to. Yeah, pwede na yan. Hawakan ko na lang yung tipos. Kanina pa ako hanap ng sasampayan. Kaso wala talagang sampayan dito sa amin na mababa. Hawakan ko na lang yung tipos. Ganyanin ko na lang. So kita nyo naman no mga boss. Game na mga boss. So buksan ko na to, mga to. Tingin ko parang may sobra eh. Bakit sila ganoon? So parang sobra. Etong isa. Alright, yan sila. So bakit apat na bakal to? Di ko sure pero tignan ko yung luma. So sa package, mga boss, mukhang na doble Ito lang kasi yung nakuha ko eh. Ayan, yan lang nakalagay sa akin. Tapos, yung sa binili ko, merong ganito. Check na natin. Ito silang dalawa. Ayan, itong dalawa, ito. Siguro, ganitis yan. Sa ilalim. Tapos ito yung sa taas. Ay, sa ilalim to. Ito yung sa taas. Ganyan ang lagay. So malalaman yan mga boss. Lalagyan muna natin ang grasa. Okay na. Alam ko na mga boss, hindi ko siguro natanggal yung nasa may
Alright, so ito yon. Yan, yan, hindi kasi nag-vlog kaya hindi na alam. Ayan na. Linisin ko lang yung baba pero hindi ko na siya lilinisan mga boss kasi re-replace na natin. Yeah. Alright. May salpak na natin tong T-post. So ito, kabit na natin sa may chassis. Alright mga boss, konting tip lang sa pagpukpok o sa pag-i-install ng yan, yung sa taas na cover ng mga bearing. Pag nagpupukpok kayo malalaman nyo sa tunog kung nasa dulo na ba. Kasi syempre, kung pinupukpok nyo nang wala pa sa taas o hindi pa lumalapat dun sa surface sa taas, eh ang tunog ay medyo malaki pa o yung medyo basi pa. Pero pag nasa taas na, malalaman nyo kapag lapat na yung ini-install nyo na cover sa taas ng bearing. Kapag yung parang dikit na siya, yung tunog na dikit na, yung light na lang, hindi na medyo basi. Ayan, light na yung tunog. Parang ganito yung tunog ng light. Ayan. Tapos ramdam nyo rin kapag pinupukpok nyo, lapat na siya. Pero double check, pukpukin nyo yung lahat ng surface. Ingat-ingat lang kasi baka mabasag eh. Sa pagsasalpak mga boss, i-ready nyo na to sa kabilang kamay nyo. Ayan yung cover, tapos yung dalawang lock nut. Higpitan muna yung unang nut, yung lock nut, bago ilagay yung kabila. Tapos, bago ilagay yung isang lock nut, check muna kung mahigpit o okay yung galaw. Yan. So parang sa akin medyo may clearance pa. Higpitan ko pa to. Alright mga boss, so okay na. Yan. Yung tulong ng isang, yun nasa taas na nut,
para hindi lang mag-loose tong nasa ilalim. Kasi pag nag-loose to, may tendency na magkaroon ng allowance yung T-post natin sa main chassis. So, yan, prevention yan para hindi masira yung bearing at hindi lumuwag ng kakagalaw natin ng manibela. So, yun yung purpose ng isang lock nut. Yan. So dapat, etong lock nut, meron pang lock nut ulit para hindi gumalaw yung ilalim. So, yun lang yung purpose nun mga boss. Tapos, okay na tayo. Yan, install ko muna siguro yung sa baba bago sa taas. So, nagbago yung decision ko sa buhay mga boss. Yan. Sa taas muna. Kasi pag sa baba, sa gabal pa tong manibela. Kaya install na natin. Yan, may konti akong problema. Kasi, ayan, kailangan kong maibaba tong handlebar natin kasi ano, hindi ko alam kung saan ko pupukpukin pero gawa na lang natin ng paraan. Ayan, marami naman tayong paraan. Setup ko lang yung gulong. Alright mga boss, ayan o, malapit na tayo. Sensya na, paggabi na eh. Pero ayan o, nakabit ko na yung ilalim. Tapos, dito na lang sa taas. Alright. Higpitan ko lang yung mga bolt ng shocks. Nilagay ko na yung yung bolt niya, bolt and nut. Alright mga boss, ayan, balik na tayo ulit at nasalpa ko na lahat. Tapos yan, for testing na lang. May mga onti lang adjustment sa mga hose kasi ayan, baka masama sa tunog eh. Pero ayan, smooth na ulit yung ating ayan yung manibela natin, smooth na. Puro ko yan para sa alright, tapos samahan nyo ako mamaya, testing natin tong bagong palit natin na bearing sa may T-post natin. Alright. Alright mga boss, so ayan. Balik tayo sa vlog natin na kita nyo nga naman na Hoy, shoutout nga pala sa Gristo Zero. Ayan kada magagawa ko, ito na yung ginagamit ko pang linis ng kamay. Effortless mga boss. So ayan, usapan nga pala na pagdating sa pagkakalas ng mga Mio nyo. Kasi syempre, sa una talaga nakakatakot mga boss kapag, lalo na kapag walang experience. Pero isipin nyo na lang to na isang magandang quote sa buhay nyo na hindi pwedeng habang buhay kayong nagpapagawa na lang ng motor nyo. Syempre, kung mga pang-expert na expert mode talaga, katulad ng wirings ng mga MDL, ganyan, pwede nyo ipagawa kasi syempre, may mga kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay at kanya-kanyang passion o trabaho ay pwede naman nating ipagawa sa iba. Pero yung katulad lang ng mga basic o mga minor na problema ng motor natin, ayan, baka pwede nang tayo na lang gumawa kasi
imbis na ipang palabor natin, i-gastos natin sa labor, baka pwedeng maging merienda na lang kapag tayo na lang gumawa. Di ba mga boss? Kasi kumuha ka ng motor siyempre lifetime yan, o hindi naman lifetime, o long time or long run na gagamitin mo yung motor mo para sa mga service mo pagdating sa transportation. Kaya katulad ng mga senaryo na pag nasiraan ka sa daan, yan, capable ka para gawin o magawa mo ng sarili mo lang kasi pinag-aralan mo, lalo na yung mga basics na problema. Kaya so yun mga boss, sana naka-encourage ako at na bigyan ko kayo ng magandang payo pagdating sa paggagawa ng motor. Yan, katulad nyo mga boss, dati rin akong natatakot magawa, magpahanggang ngayon din naman kasi marami pa talaga akong hindi nalalaman na marami pa akong kailangang malaman. So yan, shoutout Boss Jeff, napakalupit ng produkto mo, effortless. Alright, recording tayo. Yan, testing natin yung ginawa natin knuckle bearing ng peoples natin. Yan, kung natunog-tunog. Yan, bibili kami ng mayo ulam. Nawala na yung lagutok. Tapos inayos ko rin yung caliper natin. Yung rubber niya kasi sobrang nipis na, kaya dumalagutok na yung sa may bracket ng caliper. So dati napakalikot ng manibela ko, pero dahil nagamit natin ng matagal nasanay tayo doon. Pero ngayon parang medyo lang yun, may kabigatan. Nagkaroon siya ng kabigatan, tapos pumapaling lagi ito kapag magnunuhan tayo, pumapaling ng pakanan. So siguro imposible ako makapagnuhan dito kasi laging traffic sa amin Pasya